Ay, konting kwento. Mga samahan nyo dati nung kayo po ay... Kasi mahalaga ito, no? Mahalaga ito na nakikita ng ating taong bayan. Na hindi ito yung umupo ka lang, na mahala ka na. Parang gano'n. Ano ho ba ang mga most memorable times inyo with Kong Laila? Nagkaroon ho kami ng when I was assigned in Central Mindanao. Yes. And Kong Laila was the SOJ then. Imagine. So, pupunta siya doon just to follow up a case. Medyo sensitive kasi itong kaso na to. At yung kaso kung saan nangyari yun ay tawag doon Arakan Valley. So, that's an infested area. So, imagine si Kong Laila at that time pupunta dyan para makipag-dialogue sa mga pare na kasi ang pinatay dito ay isang pare. So, may mga suspect na armadong grupo. Hindi natin malaman kung armado ng gobyerno at armado ng kabila, no? So, iba ang labanan doon sa lugar na yon. So, makikita natin dito yung tapang ni Sek Laila kasi marami nagsasabi, wag ko kayong tumuloy dyan. Lalo na kayo nga, hindi ka sigurado eh. Baka maging kwento kayo. Kung matapang yung boss ko, dapat tapangan na rin natin ng konti. So, inaakyat namin yan. Nagkukonda kami ng investigation at mayroon tayo mga nakasuhan din naman dito sa hindi lang namin mabanggit dahil hanggang ngayon ay pending pa po yung do you miss your trekking boots? Yung marami talagang ganon na ay pinupuntahan ko yung mga areas just to, para mapakita na we're interested at gumagalaw kami and para mapakita din sa mga concerned agents of the NBI and concerned prosecutors na seryosohin yung mga ganyang kaso na dapat seryosohin na mga imbestigahan. And you're not an armchair head? No, not at all. Not at all. Boots on the ground. Yes. Ang dami yung mga Timonan massacre na yan. And then of course, kahit na nung nasa CHR pa, yung Maguindanao massacre. So, several high-profile cases na hands-on po ako. And the rule of thumb is that if it's a high-profile case, I create a special task force and make sure that the people I assign there, the investigators I assign there, yung mga talagang trustworthy, na mga matatapang din, reliable, na magkakaroon ng konkretong resulta bago i-refer sa National Prosecution Service. Binanggit nyo kanina si OIC Magno, nasabi niya kayo itiwala. Bakit niya nasabi yan? Yeah, talagang siya, yung matapang and siniseryoso. No nonsense. Yung hindi yung paporma-porma lang. May ilan dyan ang mga paporma-porma. Marami pa sa Congress po. Pero gaano kahalaga, ma'am, na yung katrabaho mo, ito di ba, may parehong advokasya o pinaglalaban na mas madali. Napakahalaga na you speak and you think at the same level. And then dahil nga hindi na kailangan ng mas detalyadong mga instruction, nagkakaintindihan na kaagad kayo, and you share the same principles and you say the same directions. And you know what? Please, sir, may naalala lang ako kasi during budget, di ba, syempre humihingi kami ng mga Ito ang nabanggit sa amin. Ako natatandaan ko to. Ewan ko lang kung natandaan ko niya. Basta ako natatandaan ko to. Good old days. Ang sabi ni SOJ nun, mga NBI, kahit limitado ang gamit nyo, limitado ang tao nyo, dapat ang commitment nyo, unlimited. So, yan hanggang ngayon tumatak sa aming mga NBI na sinasabi. So, kahit kulang kami, palaging sobra naman ang ibibigay nating serbisyo. Yun ang kailangan siguro sa ating mga Pilipino ngayon, kahit limited ang ating mga kakayahan. Dapat unlimited yung ating pagmamahal sa Pilipinas.